Magsasabi lang ako ng totoo no, sa 20 pesos per kilo na bigas. Dahil that is a campaign promise and it's a little too late. Too little, too late siya. At magtataka ka kung meron tayong 20 pesos per kilo na bigas, bakit sa Visayas lang ito i-implement? Nakikita natin mahina yung mga senador ng administrasyon doon sa Visayas. So, wag daw po may rally ng crab mentality. Kaya nga ma'am, hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon kung sa lugar sa Visayas kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni BBM. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Alright mga kababayan, so mainit-init na balita na naman ito at ating gagawa ng reaction video. Ito nga pong sinabi ni VP Sara matapos nga po niyang umattend dyan po sa campaign rally po na isinagawa sa Tondo, Manila ni Mayor Isko. No? At siya nga po ay na-ambush interview ng mga mainstream media at tinanong kung ano yung respond niya dito nga sa naging pahayag po ni Attorney Clear, yung tagapagsalita po ng Malacanang dito nga po sa issue ng 20 pesos na bigas. Dahil alam niyo naman ngayon, 'di ba, maingay-ingay po ngayon sa social media yung balita na sisimulan na po yung pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos sa Visayas. So hindi mawawala sa isipan ng nakakarami pong mamamayang Pilipino na nag-iisip na baka ginagawa lamang ito dahil nga po sa paparating na eleksyon sa Mayo. No, kaya naman na ito yung atake ng administrasyon na magkaroon ng mababang bigas dito pa sa Visayas. So, nagtataka at nagtatanong ang Vice President of the Philippines na si VP Sara Duterte na bakit hindi sa buong Pilipinas in-implement or i-implement itong bagay na to. Bagay na inaasahan din natin na siguro inuna mo na yung Visayas and eventually mararamdaman din natin yan sa Luzon, Visayas. Sana nga ganito ang mangyari, no? At para naman wala namang masama, no? Wala namang masama sa pakay o kagustuhan ng Pangulo na maihatid o maideliver itong kanyang pangako nung 2022 pa. Syempre, sino ba naman ang tatanggi sa 20 pesos na bigas, 'di ba? Pero hindi pa natin nalalaman kung ano bang klaseng bigas ang ibibigay ng 20 pesos, no? Ito ba ay maganda? Ito ba ay maayos at mapapakinabangan dahil way back nung panahon ni GMA, no, ni
dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, no? Tayo po ay, naalala niyo po ba yung nagkaroon ng shortage sa bigas, tapos NFA na kinakailangan pumila pa tayo, no? At sa bawat pila natin sa isang tao, parang limit lang ata na 5 kilos. Correct me if I'm wrong, hindi ako sure dito kasi medyo bata-bata pa tayo nung time na yon. Yun lamang yung parang fresh sa akin na naalala ko, nakasama ko pa yung parents ko na pipila dun sa malapit dyan sa may United Nation, dyan sa may Unilever, malapit sa may Paco ata yan o Mendoza, hindi ko alam yung eksaktong lugar dyan sa Manila, na nakapila kami na 5 kilong bigas bawat katao ang ibibigay. So everyday yon napipila ka doon, at ganun kahirap, no, yung buhay sa panahon na yon, at ganun kahirap yung bigas no mga panahon na yon. Tapos lately, napapansin ko yung mga NFA na bigas nga ay halos hindi mo na nga makain, no? Yung iba may amoy pa. Swear, naranasan ko to personally on hand, lalo na minsan pag kumakain tayo ng pares, 'di ba, sa kanto, parang pag malalasahan mo kahit isangag pa siya, kahit anong gawin mo kasi parang may amoy pa siya. That time yung ginawa namin yun, ang ginagawa na lang namin para hindi naman masayang, syempre grasya pa rin naman yan, no? Tayo ay hinahalo na lang namin sa masarap na bigas, yung medyo mahal na bigas, tas i-mix lang namin para kahit papaano unti-unti namin makonsumo yung bigas na yun para hindi naman masayang, 'di ba? Kasi wala no choice tayo lalo na sa mamamayang Pilipino, talagang wala talagang pambili. So mapipilitan talaga silang ganun yung bibilhin. So ayan, sinagot sila ni VP Sara kanina dyan sa Tondo na nagsasabi lamang daw siya ng totoo, no, at pawang katotohanan lamang. Dahil ito ngang pangako na 20 pesos na bigas ay noon pa to, no, nung panahon ng Uniteam. Kung maaalala ninyo, isa yan sa mga ipinangako ni BBM na ibaba ang bigas hanggang sa nanalo siya. Tas 'di ba kaliwat kanan yung pagtaas ng bigas. Mabuti nga sa panahon ngayon medyo ramdam natin na bumaba yung bigas, pero itong 20 pesos ay talagang alam naman natin na napaka-imposible talagang mangyari. Pero kung mangyayari man yan, 'di ba, sa hinaharap, di maganda kasi malaking tulong yan para sa mga mamamayang Pilipino, lalo na ito yung pangunahing konsumo, no, ng lahat, no, mayaman, mahirap, middle class o kung ano man, kailangan talaga ng bigas. So hanggang saan kaya mapupunta itong usapan na to at parinigan ng dalawang kampo, no? Pero at the end of the day, tayo pa rin namang mga botante. Wag kayong malilito dahil tayo pa rin mga mamamayang Pilipino ang magluluklok sa kanilang mga pwesto. Kaya maging matalino po tayong mga kababayan sa darating na eleksyon. Iboto po natin kung sino po yung sa tingin ninyong nararapat, no? At kagaya nga niyan, dahil mahal natin si VP Sara Duterte, tayo po ay susuporta sa kanyang mga inendorso, lalo na ang inendorso po ni dating Pangulong Duterte, ang Duterten. Okay? Kaya wag niyo pong kakalimutan yan, mga kababayan. So hanggang dito na lang muna, mga kababayan. Please follow niyo po ang ating YouTube channel at pakisubscribe na din po para always updated po kayo sa mga upcoming videos na i-upload po natin. At syempre, mga kababayan, mag-iwan kayo ng comment niyo tungkol dito sa ating naging reaction video. So kung ano yung opinion nyo about dito sa 20 pesos na bigas, diba, gusto nyo ba yun? Comment down below. At pag-usapan natin yan dito sa comment section. Salamat po.